Hello guys, good afternoon sa inyo. Ngayon po, naglalaba po tayo. Ngayon, second na paglalaba ko ng taon 2025. Kasi gano'n po tayong dadalahan na peace rally sa July 13. Kaya kailangan ko maglaba ngayon. Today is Friday. Kaya yung time namin pong labahan. Ayan po. Ayan. Ayan po ang aming laban. Kaya alam ko naglalaban na po tayo. Ayan po guys. Inuna ko muna po yung puti. Ayan yung apo ko tulog pa siya. Ayan, hindi pumasok. Maglilinis pa tayo ng bahay. Marami po tayong gagawin. Ayan. Ayan, guys. Marami po tayong gagawin. Ito guys, marami tayong gagawin. Maglilinis tayo ng bahay, maghuhugas tayo ng plato. Ako lang pong ngayon dito mag-isa. Hugas tayo ng pinag-almusalan. Hindi pa kami kumakain tanghalian. Ano po dito mga alauna. Alauna. Yung aga kami nagsaing. Kailangan namin inis tayo ng bahay at maglalaba. Weekend po ngayon, kailangan natin ay maggawa araw. Guys. Hello guys, kain po tayo. Ngayon pa lang kakain ng tanghalian. Ulam ko lipstick. Ayan po. Habang nag-almo tayo, kain muna tayo. Ako daw po. Ang bilis po ng araw, no? Ngayon, adjust na. Ang bilis ng araw. Para kailan lang. Hindi ko pa tinatanggal yung dekorasyon ko ng ng Happy New Year. Sabi, nagtanong yung apo ko. Sabi, natanggalin na natin ito. Sabi ko, wag na. Hayaan mo na lang dyan sa buong taon. Tapos palitan na lang natin yung 5, gawin natin 6. Natawa siya. Kasi laki na gastos ko dyan eh. Yung una po, nakita niya sa vlog ko, malalaking letra. Kasi yung apo ko, napunta kami sa New Star, Balilaw, Bayan. AB size pala yan. Dapat pala yung size 16 lang. Ang kinuha niya, 23. Kaya pala, halos sakot na yung ang laki-laki. Sabi, ba't pa ang laki ng pinili mo doon? Kaya pala, kulang yung namin. Pero kung 16 na kinuha niya, kompleto. Kaya bumili na naman ulit ako panibago. Kasama ko yung anak ko, dumalaw dito. Siya nag-ayos niya. Kaya sabi ko, ang laki na gas ko sa decoration lang. Kaya hayaan mo na sa dyan para masulit yung gas. Doble yung gastos ko dyan sa decoration na yan. Pwede ba? Ngayon nakalipas na yung gastos. Hindi naman tayo pwede ubos-ubos biyaya. Wala naman tayong sahod buwan mo. Siyempre, minabudget na yung pera natin. Pero na iraos. Dapat nga po uwi ako ng January ito eh. Nabalikan na ako ng US. Eh gusto pa nung anak ko eh. Nagkakwalenta na doon yung pangalay ko. Gusto na niyo abuti pa ako ng March. Sabi ko baka ako ma-generate ako sa sa immigration.
Pabutin pa ako ng ilang buwan. Sabi niya hindi daw. Nurse niya, huwag lang daw lalapas ng may isang tao. Maano na ako. Ayun. Yan lang naipundar ko dito, yung mga gamit sa bahay. Pero hindi pa ako nakabili ng bahay. Kasi ang mamahal. Hindi na tulad nung araw. Mamahal na ng house and lot ngayon. Mga hulugan. Hindi ako qualified dun. Siyempre, konti lang yung ano natin. Yung naano natin. Ayun, nagastos na iba. Malaking na rin na. Ilang buwan ako ng stay dito. Malaking na rin po nagastos. Parang yung nahihirapan ako bilhin. Siyempre, alam ba nyo na hindi pa ako 100% survivor cancer. Every 3 months kailangan ko magpa-laboratory, pa-check up. Siyempre, meron akong maintenance sa diabetes, meron akong maintenance sa cancer ko. Ano po yun? Good for 5 years. Hindi naman po pwede i-boast ko lahat doon yung matatanggap kong retirement ko. Sa mga ano, siyempre, kailangan magtira din ako para sa mga gamot ko, pa-check up. At siyempre, alam mo naman po dito sa Pilipinas. Pag wala kang pera dito hindi ka tanggapin ng doktor. Sa private pa naman ako nagpapa-appointment. Napapano pa ako sa ano ko, chemotherapy pa ako sa buto ko. Kasi nga may osteoporosis pa ako. Side effect lahat yan ng chemo ko ng cancer. Lumabo yung mata ko, kahit na-opera na ako katarata, na-apektuhan yung mata ko, na-apektuhan yung buto ko. Lumabas lahat yung mga result, nagkaroon na akong diabetes. Bago ako in-opera, pinababa muna yung blood sugar ko. Ayun, ito na naman 2025 natin. Hindi ko alam kung ano naman ang magiging ano natin, kapalaran. Sabi nga, ingat yun nga. Hindi ko maiwasan, hindi kumain ng kanin. Parang pag di ako kumain ng kanin, nanginginig yung tuhod ko. Na mag-diet, na yun nga sa sugar. Hindi man ako araw-araw nagpapa-blood sugar kasi parang masakit sa daliri pag araw-araw ka nagpa-blood sugar. Minsan every other day, minsan every week, ganyan. Depende sa ano ko, status ng katawan. Pero may masakit yung mga kalamnan ko, buto ko. Siyempre, masakit pa rin yung operahan sa akin. Lalo pag lamig, ganyan lamig, masakit yung na-operahan sa akin. Yung right breast. Siyempre, naglalakasan doon tayo na kailangan natin maging matatag. No? Laban lang sa buhay. Kasi hindi ko naman pwede i-abandon yung green card ko. Kasi kabibigyan lang sa akin last year, in December. Siyempre, kumbaga, balik-balik lang. Siguro, hindi ko alam kung kaya ko pa magtrabaho pag bumalik ako doon. Depende sa status ng kalusugan ko, kung okay pa, kung kaya ko. Kasi malaki-laki na rin ang gastos ko dito, no? Gastos sa budget sa pagkain, sa mga bills, mga gamot, tapos mga gamit na pundar ko. Tumira ako dito, halos walang gamit ko. Kasi bumukod ako sa anak ko, dun siya sa kabila ako dito. Bumila ko lahat. Yan, mga TV, refrigerator, mga gamit kusina, mga lagayan ng damit, lagayan ng mga higaan, lagayan ng TV, lagayan ng plato. Ay yung every week ka na go-grocery, lakas ng gastos. Yan, pero tinutulungan mo rin yung mga apo mo. Binibigay may kailangan nila sa school, gamit sa katawan. Dalawang pamilya tinutulungan ko dito. Ang anak ko. Kaya, gusto rin ko man tumulong sa ibang tao, hindi ko magawa kasi nga mas kailangan ng pamilya kong tulungan sila.
Kung ako ay okay na, sobra-sobra na pera ko, kung sana kung kumikita na ako sa YouTube, wala pa na. Eh, naghahanap pa tayo naman magsusubscribe. Kaya pantawid, gutom lang yung nadala kong pera dito, medyo nakakarao. Hindi pa naman sobra-sobra pera natin. Gusto ko lang nga mag-charity vlog eh. Siyempre, tutulog din tayo sa ano nga ngayon. Meron malapit din sa akin, pero pag talagang kailangan deserve ko naman, nagbibigay tayo. Pa-konti-konti. Hindi ko naman kailangan i-vlog pa yun. Kaya yun, na gusto ko muna yun, kasi wala pa tayong pet. Hindi mo ako, ang dami kasing sasabi, hindi ka pa nakapag-US ka. Hindi ko pa masasabi na marami nagtatanong sa akin. Daw marami raw akong ipon, mayaman na raw ako. Sabi ko, akala nyo lang yun. Sabi ko, 7 taon ako hindi nakauwi. Parang namiss ko lang yung Pilipinas, mga pamilya, yun lang. Nagkasakit tayo sa Amerika. Yun, ito pinapalo check-up natin. Na ano, at least kahit paano importante na sa akin, survivor cancer. Yung parang ini-enjoy ko lang yung buhay ko. Siyempre, na-stress ka. Eh, na-stress din ako sa mga puto eh. Mga pasaway eh. Minsan nagpapasaway eh. Ayun. Kaya, maraming problemang akong iniintindi. Siyempre, bago ka tumulong sa iba, kailangan unahin mo muna yung pamilya mo, di ba? Kasi pangit naman yun. Tumulong ka sa iba, pamilya mo eh, naghihirap din. Di ba? Nangangailangan din ng tulong mo. Gusto ko maayos ng lahat. Wala pa kaming, wala pa nga kami nai-invest. Hindi man ako pwede magmalaki. Nabibili ko lang yung mga kailangan lang namin sa pang-araw-araw ng pamuhay namin. Yung nabili ko lang. Pero wala pa kami nai-invest na may sariling kaming bahay. O hindi pa tayo pwede magyabang, di po ba? Eh, kailangan bago ka tumulong sa iba, ayusin mo muna yung pamilya mo. Kasi mas kailangan din nila yung tulong ko. Eh, hindi ko pa nga naibibigay yung talaga dapat tulong eh. Kaso nga, siyempre, nag-iisipan natin mabuti. Hindi naman best yung lahat na lang ubusin mo sa mga hindi naman importante. Kailangan yung importante yan. Ipat kasi ako dito, walang kagamit-gamit. Siyempre, kailangan ko yung mga yan. Kailangan namin ng mga apo ko. Yan, TV. Yung ano, diba? Utang pa yan. Utang pa yan sa ano. Pero nagbabayad naman tayo. Bawal hindi pwede hindi bayaran. Pag lumalating yung pension ko, binabayaran ko. Maliit lang naman yan, pag tagigutom lang naman yun. Nakaraos na. Kasi nakakaraos. At ngayon, 2025, 2022 ako natira, 3 years na, 23, 24, 3 years na pala. O at least, yun lang biyakin, pinasalamat ko sa Diyos, laking biyaga na nakita ko pa yung pamilya ko, nabuhay pa ako, na hindi man ako nakapaglibot-libot. Ang dami nag-invite sa akin na siyempre, gastos yun, malaking gastos, kung saan ka mapunta naman, di ba? Behit naman, pera mo, ubusin mo sa liwali. Tapos wala ka pa napunta kahit lupa sa pasok. Kaya pinag-iisipan mabuti. Kaya sino ba gusto maglibot sa buong ano, no? Pilipinas. Hindi naman ko punta ng ibang bansa eh. Hindi mo na ubusin yung pera mo. Kailangan mag-isipan na ikabubuhay mo kung paano ka magbuhay. Pinag-isipan ko kung mag-stay ba talaga ako dito na o babalik ako ng US na for good o for good dito. Kaya ano pa isip ko. Pinag-aalalan ko pang mabuti. Kaya kasi pa inaayos ko pa yung balik loob ko sa iglesia. Kaya priority ko yun, patante yun. Sa Lunes meron kami rally, peace rally na iglesia. Kaya po guys, sa mga gusto niyo pong sumama sa mga hindi iglesia, pwede kayo si peace rally po. Para sa kapayapaan ng bansa natin. Hindi po yung kaguluhan, kapayapaan. Kaya marami tayo po mga nagagastos sa pang-araw-araw ng pamumuhay.
Kaya pinag-iisipan ko pong mabuti. Hindi, wala man tayong asawa, single man tayo. Marami nagsasabi sa akin na, basta ka pa, mahalaga lang sa akin. Nabuhay ako, nakaligtas ako, nakabalik pa akong Pilipinas. Ngayon, na wala pa tayong pwede ipagyabang. Yun lang nabuhay kang simple, okay na yun. Nakalalaos ka sa araw-araw. Pero ibang iba, talagang marami sa US na. Marami na napundar, meron na siyang ano, pwede na sila maglibot-libot. Kaya ako po hindi. Na wala pa akong pwedeng ano, napatay na invest. Yun lang, nilaraos na yung pagkain, nakakabili ka ng konti, yung pangailangan mo lang sa bahay, simpleng buhay. Simpleng buhay lang po yung nahangad ko, hindi na po ako naghahangad ng ano sobra. Yun lang malaking pagpapala sa akin ng Diyos. Nakaraos ako, nabuhay ako. Survival cancer ko, di ba? Alam mo pa yung maraming pera, tapos lahat naman ng sakit nasa iyo. Hindi ka rin magiging masaya, di ba? Malaga po yung kayamanan natin, yung kalusugan. Tapos, peace of mind. Yun ang kayamanan mo, peace of mind ka. Yung hindi magulong ano mo, iskaisipan mo. Oo nga, marami kang pera, magulo naman ang buhay mo, wala kang peace of mind. Di ba? Ang pinag-priority ko sa akin yung kaligtasan ko. Kaligtasan ng sambayan ko. Yun po pinapapriority ko ngayon kasi bagay hindi niya, yung iba, hindi niyo ako maintindihan kasi na malaman nyo rin yun. Kasi bakit na ano, mas mahalaga kasi ang buhay kaysa kayamanan ng panlupa lang. Maraming time na po. Ayan po, tumigil na yung washing machine ko. Babagdag na tayo namin. Kasi naman natin dito lang. Gusto na ako. Ayan po guys, subaybayan na lang yung aking paglalaba, maglinis ng bahay. Hey guys, tuloy na po natin yung ating ano, yun na po. Tapos na, inuna ko muna yung puti. Kailangan ko kusot-kusot, hindi naman pwede na ano na. Lakas po hangin sa labas eh. Kailangan po natin ito. Kailangan ko kusot-kusotin din, hindi mo kung inanon sa washing machine. Eh, kailangan gano'n din natin siya. Parang may ano, parang may mancha yung kaya po kapatay ng ano, chlorox. May mancha yung puti. Kasi puti po inuuna natin yung ano. Kailangan natin natin siya para may kaya may tiyasa di sa washing machine, di po ba? May nakita tayong mancha. Kailangan sa bagay. Yan. Kaya ano natin kusitin, pag nilakatamay ito. Kasi ante, hindi po ito ng ato ko, yung lalaki. Hindi ko lang kung sisipagin ako magbandaw, pero kasi kadalasan ako yung nagsasabon, siya yung nagbabandaw. Nasa school pa yung apo ko eh. Yung apo ko nandun yung prinsesa kong apo, tulog pa. Hindi pumasok. Saka daw 18 niya. Sa ilong. Kailangan alin natin. 10. Siguro na may kinain siya. Napatakan yung puti ng t-shirt. Ano na. Kaya po ako naglaba. Hindi basta yung, ano ba lang yan. Hindi ko lang inaasa sa washing machine. Kinukusot-kusot ko din po. Kasi mga kailangan importante unahin yung puti.
Iniwalay ko yung puti. Kasi may pag iminiwalay, magkakahawa-hawa po yan. Lalo na po yung mga, ito, sa kiling-kiling, di ba dapat ko kasi yun. Yung mga sa kwelyo ng, siyempre, mga may balibag-libag yan. Naalis lang yung washing machine yung katas ng dumi, pero yung mancha. Hindi naman yan naaalis kahit lagyan mo ng Clorox. No. Naalis lang yung mga katas. Pero yung mancha, hindi nila naaalis. Ayan. Ay, naku. Kasi kailangan labanan natin ito eh. Eh bukas, di mo nasa baka isang may lalakad pa tayo. Sa Amerika, hindi po ako nagkukusot kasi yung washing namin sa US eh, nandun na, nabandawan na. Yung washing machine na nagbabandaw, tapos lalagyan na lang sa dryer. Malaki pa yung washing machine namin doon. Dryer. May dryer, tsaka bukod yung dryer, bukod yung washing machine. Yan doon. Hindi po uso doon ng ano eh, nagsasampay sa labas. Bawal. Kaya, yun na, doon na meron ng dryer, Samsung po tatak ng malaki. Mahal po yun. Sabi nga nung anak ko, bumuli ka na yun ng washing machine, bakit walang dryer? Eh, ang liit naman kasi ng dryer ng washing machine dito eh, sa Amerika eh, ang laki ng dryer, yung below. Meron din sa, sa SM na malaking dryer. Pero hindi ganun kalaki na nasa Amerika. Malaki talaga yung compartment, kaya nga lang makali. Sabi ko, sa Amerika yun, hindi naman kami nagsasampay doon. Bawal lang hindi magsasampay. Kasi nag-isnog doon, malang. Eh dito, may init naman ng araw. Hindi, pwede ka magsampay sa labas. Sa Amerika, bawal magsampay. Kaya yun, doon, kahit ni kamahalan yung binili namin. Yung, tag-isa kami nung anak ko. Kasi yung pinagbigay sa amin washing machine, nakasama namin sa trabaho, Pilipino. Pinaglumaan na niya. Kasi kalilipat lang namin yun. Gamit din namin ng matagal yun, taon din ang binilang. Eh, nasira na. Pero nang paano, bumili kami ng bago ko umuwi, mga October yata yun. Ay, hindi. O tama, mga ano yata yung February. Bumili kami ng washing machine. Sa kanya yung washing, ako yung dryer, binili ko. Ayun. Eh, ito sabi ko magnalidit naman ng dryer dito eh. Padali pang masira, tsaka konti lang malalagay. Eh, sabi, di ko yun, mahal yun eh. Ba't ako ibili ng mahal yun eh, pwede naman yan sa araw. Kasi daw inisip niya pagtagulan. Eh, pwede ka naman magsabi na ano eh. Yung sa loob ng bahay mo. Kasi niya na may dryer. Yok nga. Kinatukontento na ako sa sampay mo na rin sa labas. Okay na ako. Kasi doon sa washing machine, hindi ka na kailangan magpusod. Nandun na yung sila nagbabanlaw na automatic. Ito, nagpupusod ka. Sakripisyo. Eh, sana naman tayo sa sa hirap eh. Siyempre, pag sa ibang bansa ka, mababagong tako ng buhay. Yung washing na naglalabat, nagbabanlaw. Kasi nga nakadirekta dun sa gripo yun. Eh, dito, hindi ka direkta. Bubuhusan mo pa ng may ano ba to? May mancha yata itong mga kapo ko. Mahirap pang galit. Mancha ng ink. Yung bulsa. Kailangan may bulsa eh. Alagin mo rin yung bulsa. Ayan o. May mga mancha. Nakasingit. Ayan o. Ayan po guys, may mancha. Yung parang ballpen yata yun o dumi. Dumi ng bulsa.
Siyempre, kailangan din. Kaya mas maganda yung kusot eh. Dahil kikita mo yung dumi. Na ano mo siya. Kaysa iasa mo lang sa washing. Hindi yan kukuha ng dumi. Hirap po kusito. Yan o. Kailangan yung isang po sa kasutsuotan. Kasi matuloy. Lakas ang hangin po sa labas eh. Malakas ang hangin. Yung ano pa yan, bago magbago taon, malakas na hangin. Malamig kasi. Kasi ito pag malamig sa ibang bansa, sa US, sa Japan, sa Europe, naapektuhan tayo sa anong malamig. Kasi buwan ng January, malamig. Ayan, hirap alisin. Ayun o. Mamaya pagbandaw. Kailangan maalis. Mamaya ako kususig na pagbandaw. Kaninang ano. Kasi polo to. Ito naman kanina t-shirt. Ito naman ngayon polo. Kasi alternate yung ano niyan. Minsan pag type niya mag-polo, type niya mag-t-shirt. Minsan ko pumapasok yun. Kasi di naka-uniform. Sabi ko parang kang teacher. Dito pa sa mga singit-singit. Nami ako kususin natin yung mga natirang mga singit-singit. Ito lang, masakit yung mga buto ko eh. Kaso-kaso ang pera, talit ko eh. Yung apo ko, hindi pa malang maglaba yung magpaasahan mo lang sa banlaw. Magkusot, hindi pa. Sinasabihan ko nga sila, matutunan kayong maglaba para pala independent na kayo. Pag-isa na lang kayo, alam niyo na maglaba. Kasi hindi forever, hindi kasama kayo sa buhay, matututo din kayo mamuhay na sarili. Eh kasi mama daw nila, alis na gagawa sa bahay. Sabi ko, tinuturuan kayo ng mami ng katamaran. Hindi yan maganda yung bata pa kayo, alam niyo na yung gawain bahay. Para pa nagsolo kayo sa buhay niyo, mag-abroad kayo, magtrabaho kayo, o di, alam niyo na magluto, maglaba, maglinis. Pag matitrain niyo na yung sarili. Ayan. Ito naman sa apo ko naman yung sando. Yung apo ko naman ay mag-bra, 16 years old na. Gusto lang niya baby bra. Ayan o, pinabili sa akin baby bra, bago lang ito. Ayaw niya mag-bra. Ewan ko ba dyan? Ano eh, parang isip bata pa yung apo ko. Kailangan laging alalayan mo. Sabi ko, ikaw din, matuto ka na rin maglaba. Hindi forever yung mo sa buhay. Kasama niyo ako. O kasama niyo yung mama niyo. Yung pati medyas. Medyas, kailangan din kuskin mo, yung pundya. Kasi nung araw, guys, nung bagong salta pa lang kami dito, 1990 sa Bulacan. Tatlo ng trabaho, pinasukan ko. Maglabandera, kusinera, planchadora. Tapos naglala ko naman kung ano, sabon patis, at manok. Manok pag-araw ng mga may holiday, mga bagong taon. Yun na, Pasko ng Katoliko, yan. Kitinda tayo. Lahat po ng hirap na naranasan ko po. Tsaka, 7 taon pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Sisikap na tayo. Hanggang sa ngayon, nagkasakit na ako, matanda na. Buti nga nagkasakit ako ng cancer, 60 plus na ako, 62. Magsi 63. Ayun. At least,
Bata ako, hindi naman ako sa akin. Yun na lang. Siguro siningin lang ako sa kasipagan ko. Dahil bata pa na nagtatrabaho na tayo. Parang naabuso ko sa sarili. Tama yung sabi ng nanay ko. Pagtanda mo, sisingilin ka. Kasi sobrang sipag ko ng bata pa. Wala akong sinasayang na oras. Hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya. Trabaho. Kaya nasanay akong hindi parang buhay mayaman. Kahit ngayon ang kalas pa ako nakaginhawan sa buhay. Nasanay tayo ng nagtitipid, hindi ubos-ubos biyaya. Marami tayong naranasang pagsubok sa buhay pinagdaanan. Kaya, kahit nakapag-abot tayo, nag-quit muna ako bago ko nakapunta ng Amerika. Marami tayong pinagdaanan sa buhay. Nais ko yung pamilya ko, nabuhay ko naman sila. Kahit hindi man naging perfecto yung pamilya ko, siyempre wala ito, balis perfect naman. Nang magkaroon pa ng pamilya. Pero lahat naman po tayo na pagdadaanan na matitinding pagsubok. Ayan. Pati mga panty, inaalam mo din. Yung kusot mo rin, pari mga mancha-mancha. Maraming puti. Hilig sila sa puting damit. Guys, ay no, nakakahingan. Kaya makikita niyo naman yung pag-ayos naman. Kung mapag-sipakin magbanlaw. Hello guys, I'm back. Ito na po ngayon yung mga dito lang naman ng aking sasabunin. Sabunin naman natin. Dito. Ito kaya maging pa itong kanin ko sa tin eh. Kasi nabalawan na po natin yung puti. Hindi ko na po pinakita yun sa inyo kasi masyado na mapapul storage na tayo. Ang naputo ko kasi po. Pwede color naman to. Kapakabakas po ng hangin. Eh. Kaya madali makatuloy na sinampay kasi mahangin kahit hindi maaraw. Kasi nga may 10 days. Pero kung sa bukid tayo, pwede tuyo agad yan. Test na po ng hapon nito. Ito agad maglaban, no? Kasi paintuhin to. Ante, dalang beses natin sa inaano. Dahil pa natin ito ng lang. Mga di ko na pa, kapapalaman ko na lang sapo ko pagdating yung guidance ko. Lahat ng dumating. Dinala ko naman po ito yung 2 ikot. Ako lang ito, ano yung sabon na naman. Parang may mancha to eh, yung pinag-ano. Pagka may mancha, sinasabang ko ng mabango. Bawa may ibang ano. Pag may mancha, sabong mabango, maganda po pag may mancha. Dahil makatanggal ng mancha. Pag may nakita ko man siya, yung binaano ko siya na mapang sabon. Yung pinaka-the best.
Diba pag matagal, lagyan mo ng kalamansi. Sa mabango sa kalamansi. Pag matagal siya maalis. Sure to nung ako. Alam niyo na kung bakit may mancha. Kasi dalaga na siya. Hindi na ano niya. Matatagusan siya. Tempte na natin ang sabong mabango. Kaya pag na ano, mahangin naman na, hindi naman tumatuyo ang mga sinampay. Hindi, papakita ko sa inyo paano sa isang paya terrace. Ito nga may kaplaso kami terrace eh. Siyempre, 4th floor tayo eh. Hirap bumaba pa nga ako. Pag po tayo sa baba makikita ng pay. Ang hirap ang gaba ng sinaglaban. Ito na lang may kaplaso kami terrace eh. Sampayan. Yung banda dito meron eh. Bilis po ng ano, oras. Napakabilis po ng oras. Yan, nalis na po siya. Yan siya. Ay. Pag itim naman, di mo makita dumi. Pag itim yung damit, papalong na lang siya, papalong ko na lang siya. Pag yung medyo nakikita ko yung anilag ko yung ano. Yun. Ganun kusot po natin. Pag may nakita tayong konti dun eh, pag siya. Kakabuhol-buhol din siya. Lalo pag may mga ano. Mostly karamihan ito mga damit ng mga apo ko. Konti lang naman damit ko. Yung apo ko lalaki madalas magbihis. Ano ba ito? Sweater ko. Kaya pala mabigat. Pagka hindi di color yun, medyo naanong ko. Kaya sabunan ko siya. Pero itong ano ko, yung terno ko. Pag itim, yun ang makita ko ng damit.
natin to, itim. Talaga na mag-add siya ng down. Pinapakusot ko naman sa ako. Agad din ko yun. Pag nabalawan na. Mostly puro itim. Itim na short, itim na blouse, itim na t-shirt. Mga ako kumilig sa itim, kulay. Natampang ko naman sa bulitin. At sa dalawang ikot. Hindi ako po nakikita yung itim. Hindi sila yung mga itim na t-shirt. Puputi lang sila pag school. Pag sa lalakad po. Panty to. Panty to eh. Panty ka lang kasi tinan. Hindi to ang team. Kita may pulya. Pag itim, yung makikita eh, pag itim na green, itim na short, ito itim na medyas. Favorite color nila itim. Kasi daw, hindi mo lang makita yung dumi. Lagay ko naman po yung baglong apo ko. Yung pantalon niya na, kasi ito medyo may kumakatas ko eh. Lagyan po natin ng konti sa ayan. Siyempre, ano na natutunaw na yung sabon. Nagagamit na nila. Ayan guys, paiwan na naman natin. Guys, papakita ko sa inyo yung second batch ng ating pagsampay. Guys, mabilis naman tayo habang naglalaba. Tapos nagpasok tayo.
kailangan maglinis, maglinis. Tapos ito, guys, magmamap tayo. Hindi ko may pagtapos ko dito mga natuyo nga, pinatuyo ko. Kasi sa araw ng pasok. Nilinis ako ito yung basura. Kasi nga nung bagong taon, hindi tayo nakapag-general cleaning. Kasi nga, lagi ako may bisita. Bisita ko yung mga anak ko. Yung mga ako ko. Lagi ko may bisita. Hindi ako kontento sa mga linis. Eh, iba talaga kasi ako naglinis. Kasi pag nandito yung mga apo ko, kinakalat yung mga unan ko mo, mga nagluludagan, mga nag-ihihian. Siyempre, inumin mo din. Inalis ako sa sulok. Yung pinag-ano ko nito, yan ang paglalampas ko dito para mapawisay. Kasi nga may Clorox. May Clorox na di color. Yan po guys, natapos na yung ano niya. Kaya mamaya, papakita ko sa inyo. Mag-ano muna pala tayo, mag-ano muna pala tayo pabanlaw tayo ng ano. Pakita ko sa inyo yung second batch. Yan po guys, ito po yung baso na po tayo. Try na ko dun eh. Lampas. Lampas. Hindi nasisigod yung buwit. Kasi parang nililipad ang hangin sa labas. Hindi tayo mayaman, wala tayo. Lumalik ang bahay natin. Paso, doon ba? Sanay tayo sa buhay na mahirap. Hindi konti umasenso, katulong agad. Wala tayong ano. Sabi po pa sa Amerika, kahit may sakit ako, kilos ko. Ito naman kasi carpet. Hindi kailangan normal carpet.
Ito ginagamit ko. Ito, tiles lang naman ito. Wala ko talaga malaking bahay kasi hindi kasi yung mga gamit. Maano pang kulang dapat mo. Siyempre, pag pipis mo na pa tayo, kumbaga, sa kumot, matod pang mamalukot. Hindi pa natin kaya bumili ng milong bahay. Guys, ito naman tayo lilipat sa kabila. Kasi nakikita. Close naman ito. Tapos, ito na po. Sa may terrace.
pagod. Pakita niyo kung paano, sa ano naman yung, pag ako naman nagsampay mamaya, papakita ko rin pa sa inyo ang third session. So, pag-vlog. Ay, nakapagod talaga. Meron maging, single mom. Lahat sa'yo gawa mo. Hello guys, ito na po, nagsasampay na pa tayo. Mahangin, hindi ko na po pinakita sa inyo yung nagbandaw ako kasi dami. Sampay na lang. Tapos sampay ko na po yung puto. Ito yung mga sikit ko. Tapos talagang po natin siya ng doble kasi dili pa rin po siya. Dito muna natin siya ilagay. Mga puti po yan. Hindi ko na po nahintay yung apo ko kasi gabi na yun. Otherwise na ito matatapos. Baka gabi siya. Gagala pa yun. Okay na po tayo. Kasi hanggat may araw pa. Nga, may dilim na. Hanggat may araw pa po. Ano natin siya. Sampay na. Tapos lagyan natin siya ng sa ano. Kasi lili pa rin eh. Mahangin. Dahil muna natin puti. Maya ko na isasampay mo. Teka na. Ang hangin mo tinanig pa, no? Pakakita rin yung ating right hand. Ang hangin po mo. Kaya madali itong matutuyo yung hangin. Nalagyan ko na nga nasipit ko sa itas. Kapilita pa rin yung hangin. At yung chinelas ko, nilabang ko na rin. Ang dali lang po itong matutuyo kasi mahangin siya. Kung hanggang ngayon ito magparin ko sesa. Hello guys, magandang gabi. Ayan na po ang aking mga sinampay. Ginabi na po ako. Ayan. Hindi ko na po napakita sa inyo kasi kanina nalobat yung aking phone. Ayan, ngayon ko lang po siya na ano. Ayan. Ayan na po yung mga nilaban ko. Hindi ko na nahintay yung apo ko ako na naglaba, nagbandaw. Kasi napunta po daw siya sa ka-classmate niyang namatay. Ay, ayan na po guys. Na po guys, don't forget like, subscribe my channel in this vlog. Thanks for watching. See you my next vlog.